Kailan kayo nagbigay ng pera kay Jenaline? Kailan nagsimula? Ano po, November 29. 400,000, apat na tao yan, tagwa 100K na maglo-loan sa amin. Okay, so nagbigay ka ulit. Nagbigay po ako, sabi niya, mas maganda kung kapatid ko po. Magkano ang binigay mo? Umabot po ako 50K. 50,000, Opo. lahat-lahat. Ikaw naman, magkano total na nabigay mo? 35,000 po, attorney. 35,000. Ako po, 230,000 po. 120K po. 120,000. 80,000. Sana makulong na lang po siya. Kasi po wala naman po siyang nabalik. Baka po pinangsugal niya po yung pera. Ba't may history ba siya na Ano po kasi siya dati scatter po eh. Ayun! Mas maganda ma'am, dali nila yung mga proof ma'am na nakabigay sila sa tao ng So, pera ma'am. Pupunta tayo kay Police Lieutenant Jerome Richard Domingo. Dala ninyo yung mga screenshot at saka maghanda na rin kayo ng mga salaysay ninyo. Usapin po namin kayo sa kabilang studio and schedule po natin. Okay? Gaano naging kabuting kaibigan noon si Jenaline at paano napunta sa gantong pangyayari at panloloko sa inyo? Mabait naman po. Nagsama din po kami sa isang bahay na nangupahan po kami dalawa. Okay naman po siya. Wala naman pong naging problema, kaya po nagtiwala po kami sa kanya. Apat kayo magkakapatid. Sa tingin ninyo, ano yung pinunterya ba kayo o sa inyo talaga nag-focus itong si Jenaline at alam na talagang madali kayong maloko? Parang gano'n. Inisip niya po siguro kaya namin siya patawarin. Kasi mabait po kami sa kanya eh. Lahat po kami pinagkatiwalaan siya. Gaano po kalalim yung relasyon ito ninyo? Sobra po eh. Sobra po. Halos parang kapatid ko na po siya, yung nanay niya naging parang tunay ko pong magulang. Kasi nga po nagsama kami sa isang bahay. Mabait naman po yung magulang niya sa amin. Kaya po nung time na pupunta kami ng tulpo, pinag-isipan ko pong mabuti kung itutuloy ko kasi para din po sa mama niya, naawa din po kami. Lagi pong iisipin na hindi lahat ng mga nakakasama o na kaibigan, kapatid o sino man, wag pong basta-basta magtitiwala. Dahil hindi po lahat totoo sa'yo sa paligid mo. Huwag din po sila basta-basta magtitiwala, ma'am, kasi po hindi naman po pinupulot yung pera, di ba? Pag may occasion po dito sa bahay, Lagi po siya ini-invite namin siya. Halos lagi niya pong kasama si ate ko pag lumalabas sila sa kumakain sa labas or magiinuman. Kaya tiwala din po kami. Sasamahan namin kayo sa barangay pero at least this time nakapagitan po kami. Pero pag talagang hindi na naayos, willing po kami, no, samahan po kayo sa CIDG para makapag-file na po dito kay Ma'am Jenaline. Nabanggit naman po ni Ma'am Jenaline na gusto niya pong makipag-settle regarding nga po dun sa alleged na nahiram or utang na sinasabi po ninyo. Gusto po niyang may ayos. Paano po ba natin may ayos yun? Gusto po namin marinig sa inyo. Hindi po namin alam kung ano pong settle yung gusto niya. Kasi po, February niya po kami na-scam. Mag-June na po ngayon. 4 months na po. Paano pong settle yung gagawin niya? Kung yung 4 months na yun, hindi niya kami nabayaran ng maayos. Kasi po marami na po siyang pangako sa amin, Kap, na hindi niya po tinupad. Paano pa namin siyang pabibigyan ng 4 months? Hindi mo kami nakuhang kamustahin araw-araw. Anong ginagawa mo? Nag-iinom? Nagsasayaw? Alam mo, gusto kitang pagsalitaan ng kung ano-ano. Pero nire-respeto namin kasi nagreklamo na kami. Kayo pa ang nagpapanayag sa amin sa Facebook. Dahil kasi nakikita nyo, pinakampihan kayo ng netizen. Netizen yun, hindi namin nahawak utak ng tao. Kung paano yung panglolokong ginawa mo sa amin. Nakakagigil ka sobra. Paano nagpaparinig ako sa Facebook? Nasaan yung tita Ate mo mo, dito? yung tita mo. Palabang tita mo, Hindi di ba? kasi namin pinagtatanggol ka, di ba? Kinasuhan mo pa kami. Ikaw pa ang Pinablatter mo pa kami. Alam mo, deserve mong murahin. Deserve mong Kasi murahin. nung bago kayo pumunta sa tulpo, pinilit-pilit ka namin, alam mo. Anong ginawa mo? Nagsasayaw ka sa Facebook? Naka-live ka? Nag-jogging ka? Nakuha mo mag-jogging, Jenaline? Kami nandun sa bahay. Paano namin pagagatasin yung ampon ko? 2, triplets, kambal.
Paano mo naisip mag-jogging, Jenaline? Ha? Ngayon lang kita pagsasalitaan ng Ngayon gano'n. nararamdaman ko. Kinukonsinti ka ng pamilya mo? Nakakanginig yung perang kinuha mo sa amin. Wala Hindi, kang konsensya hindi ka. mo alam sa namin dirampot yun. Yung depression na binigay mo Ha? sa mga Ngayon? taong to, Paano? Wala kang mababayaran mo ba yun? Hindi. Wala kang mabigay na luha ngayon, di ba? Grabe. Kasi hindi mo maluha kasi magaling kang manloko. Diba? Nagtatrabaho ako para mabigyan ko kayo, para makabayad ako sa inyo. Ikaw, Charlene, diba? Nangako ka sa March 5, ginawan ko naman ng hiram ako, nagbigay ako 15K, diba? Kasi yun lang yung kaya. Kaya nga nabawasan, diba? Kaya nga po nakikiusap ako sa inyo kasi sobrang hirap na hindi ko na rin alam kung saan ako kukuha. Lahat na rin nahiraman ko. Nagbibigay naman ako paunti-unti, di ba? Nagbibigay naman ako. Hindi ko man yung sinasabi kong date nangangako ako, hindi ko natutupad pero binibigay ko naman kinabukasan. Alam ko naman yung sitwasyon nyo. Kasi nade-depress din naman ako, na-stress din naman ako. Kaya nga, hindi ko rin naman ginusto. Hindi rin naman kayo nawalan. Ako nga, yung pagpo-post nyo sa Facebook, nawalan din ako ng trabaho, nag-resign ako. Halos hindi na ako makalabas ng bahay. Oo, deserve ko. Di ba nga, halos gusto ko na nga magpakamatay sa sobrang stress ko. Minumura nyo ako. Minumura nyo ako, di ba? Minumura mo ako. Pinost nyo ako sa Facebook, sobrang pinaliit nyo yung mundo ko. Sobrang liit ng mundo ko na parang kahit makita nyo ako sa Facebook, niyaya ako nila tita ko, nagsayaw. Siguro, isang beses lang naman nangyari kasi nakikita nila ako sa bahay. Bakit parang wala ba akong karapatang tumawa? Na parang sobrang liit naman ng mundo kong ginagalawan. Bakit hindi ko naman kayo tinatakasan eh? Hindi ko naman ginusto. Kasi kung tinakasan ko kayo, wala akong willing magbigay sa inyo. Una pa lang hindi na ako nagbigay sa inyo. Nakikiusap ako sa inyo lagi, binigay ko sa inyo. Nagdesisyon kayong kunin yung gamit ko, pumayag ako ng walang di ba? Kaya naman hindi na ako doon sa kasulatan na sinasabi ni ko tinupad kasi sobrang sama ng loob ko na hindi na ako makakagilap paano ko magpatutupad yung kasalutan na ginawa nyo. Hanggang ngayon, hindi ko po alam kung saan ako kukuha talaga. Hindi ako makalabas ng bahay. Gustong-gusto ko pong ibigay. Gustong-gusto kong ibigay sa inyo yun. Hindi ko kayo makamusta kasi magchat-chat ako sa inyo. Mumurahin niyo ako. Sinabi ko naman po sa kanila, inamin ko naman po lahat. Kaya nga po humingi ako ng pasensya ng sorry. Kayo po ay willing ibigay ng buo itong pera po ng mga ito? Hindi ko po kayang ibigay itong buo sa ngayon yan talaga. Kasi po, wala po akong trabaho ngayon. Isang buwan na po akong walang trabaho dahil po yung nangyari na yung pagpo-post nga po sa Facebook, ganyan. Hindi na po ako pumasok talaga ng trabaho. Ilan pa po ba ang kabuuan na kailangang ibalik? Sa Malaki pa. friend ko lang po is 230K pa po. Sa akin po 130K. Sa'yo, ma'am. Sa inyo po. Sa'yo, ma'am. Sige. 50. Ano na lang po sa akin yung total 15,500. 15,000. Opo. Sa'yo, ma'am. 30K po. 52. 82. Sa kanya po 50K. Yung una naman po na mga pinagbibigay nila na okay naman po, yung tumutubo naman po. Tapos doon, nilabas ko na po yung pera. Tapos yung in-invest ko po talaga siya. In-invest ko po siya sa isang online. Tapos yun nga po nawala. Sinabi ko naman po sa kanila na na-scam po. Nag-scatter man po ako 100, 200. Okay lang. Scatter po kayo, ma'am? Nag-scatter po ako pero hindi po ako nagpapatalo po. Hindi po ginamit yung perang binayad nila sa inyo sa scatter? Hindi po, ma'am. Hindi po ako nagpapatalo sa scatter ng ganun kalaking pera. Kaya ka pa sana namin intindihin kung meron kang apps na pakita sa amin. Kaso wala. Wala ka lang pakita. Kahit transaction ng Gcash, hindi mo kaya ipakita. Alam mo, ang tao walang tinatago. Hindi takot magpakita. Pero ano po yung sinasabi niyong willing kayo para... Willing po ako, willing po ako magbigay sa kanila pero hindi ko po maibibigay ng buo. Ang inaano ko po na makapagtrabaho po ako, mabayaran ko po. Yun lang naman po yung hinihiling ko sa kanila. Alam mo, awang-awa ako, pinilit ko yung mga kapatid ko na huwag kayo patulpo. Dahil, naawa ko yung Ate Loida. Pero hindi. Kasi makapal mukha mo. Ikaw wala. Hindi mo inisip yung pagkakaibigan natin. Inisip mo yung sarili mo. Sarili mo kaligayahan. Hindi ko alam saan magdilang pera. Ma'am, kababata niyo po pala si ma'am at hindi niyo man lang po naisip na ganyan po yung naging emosyon niya, nasira po yung pagkakaibigan po ninyo. Naisip ko naman po yun, kaya nga po humingi ako sa kanila ng pasensya. Alam ko hindi ko mababayaran yun. Pero sana bigyan niyo ako ng pagkakataon na maibigay ko. Yung perang yun, pinagtrabahuan namin lahat yun. E di sana yung pader namin ngayon, ayos na. Magtatag-ulan na, oh. Grabe. Bahay mo, ayos. Sa amin, hindi. Ngayon, unfair naman nun.
Kahit nasa dito tayo, inihiling ko sa mga kapatid ko, huwag ka ipakulong. Huwag, kasi kawawa si mama mo. Anong trabaho ni mama mo? Bakit mo naisip yan? Yung trabaho ni mama mo, magkano lang a day niya? Tapos naisip mo mag-scam? Hindi ko naman ginusto na mangyari yun. Hindi mo ginusto, pero ginawa mo. Nakabigay po ba kayo, ma'am, sa kanila nung kinunan nyo sila ng pera nung nagbalik kayo? Nakabigay po ako, ma'am. Yung huli lang po. Yung huli pong pinasok ni Irene, isang beses lang po. Yung sa 60, isang beses. Tapos sa kanya po, isang beses lang din. 1.5 po ata yun. Kaya po nga, ninano ko na lang sa kanya yung motor para hindi po, malabo siyang masabi. Kasi hindi po alam kung saan ako kukuha. Lahat po na pwede ko ibenta, binenta ko na po. Para may maibigay lang ako. Ang gusto ko lang po, makapagtrabaho ulit para makapagbigay ako sa kanila. Hindi ko naman po sila tatakbuhan. Meron bang paraan para maibalik din yung nahiram or yung nakuha mong pera? O bigyan mo ng buwan. Kung ilang buwan na pwede mo maibalik. Sa isang linggo po, willing po ako magbigay pero hindi ko po kaya lahat yun sa kanila, sa dami po. Actually, Kap, andito kami para talaga tignan din yung gagawing paraan nito ni Ma'am Jenaline, no? Pero, syempre, Kap, etong mga complainant ko, naubos na talaga yung pasensya. Dahil ang gusto nila maibigay talaga yung para sa kanila. Dahil sa kanila naman at pinaghirapan po nila to. So, ito po, binigyan natin naman ng pagkakataon sa harap po ninyo. Naging maayos naman din kahit papano na at least dumating si Ma'am Jenaline. Pero yung gusto ng mga complainant po ni Idol Rafi na makuha yung pera ay hindi talaga kayang ibigay ni Ma'am. So, wala tayong choice kundi samahan talaga po sila to file a case against kay Ma'am Jenaline, Kap. Hindi man po nagkaroon ng pagtupad itong gustong mangyari ng mga complainant namin. Pero maraming salamat po sa pagtanggap ninyo ng office ninyo na inyong barangay. And on behalf of Idol Rapi po, sir, saludo po kami sa inyo. Maraming salamat din. Pagpipilapin namin sila ng complaint sheet, doon po namin i-evaluate kung anong appropriate action or case na isasampa natin sa kanila. Pwedeng pumasok sa large scale stapa po. Pag na-kolekta na po natin lahat ng ebidensya nila, nagkaroon na ng certification tulad nung mga paghulog-hulog sa kung saan sa GCash man yan o sa kung ano man, ma'am, ipapa-certify po natin. Once na po na-collect na po lahat natin ng evidence, ipafile na po natin sa court. Message nyo rin din po sa mga gantong klase pangyayari para hindi na po maulit yung gantong mga pangloloko po. Basta tulad ngayon, ma'am, marami pong gumagawa ng pagkaperahan. Basta wag sila magtitiwala. Basta involving ng pera na lalo na in return na wala silang gagawin. Mag-invest lang sila ng pera tapos kikita yung pera nila. Mostly nasa 100% po scam po yung mga ganyan. Sir, on behalf of Idol Rapi, sir, saludo po kami sa inyo. Thank you po, ma'am. Sige po. Salamat. Idol Rafi, thank you po. At nasamahan na po kami dito para po makapag-file ng case laban kay Jenaline Garcia para po makamit namin ang hustisya. Maraming salamat po, Idol Rafi Tulfo. Thank you po.